salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay presence. Practice the presence of God. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Exodus chapter 33 verse 14 to 15. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Or sa Tagalog, sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahinahan. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po niyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Sinasabi sa verse na ito, sumagot ang Panginoon kay Moses na sasamahan niya raw tayo sa kung saan man tayo naroon, at ang presensya niya ay laging mamumutawi sa atin. At sumagot naman si Moses na kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon ay umalis na tayo sa lugar na ito. Teaching number 1. We must move only under God's favor. Lahat ng kinikilos natin ay dapat ginagawa natin para sa ikalulugod ng Diyos. Kung hindi ito makakalugod sa Kanya, ay huwag na natin gawin. Teaching number 2. We owe success to God's empowering presence. Magkakaroon tayo ng success dahil pinapalakas tayo ng Panginoon. Ang Kanyang paggabay at dalisay na pusa ang siyang nagiging gabay ng bawat isa sa atin upang maging successful. Teaching number 3. We seek God's presence as the ultimate goal. Dapat ang sinisik natin ang presensya ng Diyos at yun dapat na maging goal natin. Sa bawat ginagawa natin, hilingin tayo na samahan tayo ng Panginoon. Dahil kapag kasama natin siya, walang sino man ang kayang magpahina sa atin. Application number 1. Pursue a decision that is aligned with God's will. Lahat ng decision natin dapat i-align natin sa kalooban ng Diyos para sa atin. Huwag tayo mag-rely sa sarili natin desisyon at lagi natin ipagpray ang bawat gagawin natin upang gabayan tayo ng Panginoon at ipakita niya kung ano nga ba talaga ang will niya sa buhay natin. Application number 2. Pursue success for the glory of God. Lahat ng gagawin natin ay gawin natin for the glory of God. Kahit ano pa man yan, basta ginagawa natin para sa Panginoon, ay part na ng pagpupuri sa Kanya. Application number 3. Pursue God's presence for true fellowship. Hanapin natin at hilingin ang presensya ng Diyos upang di lamang sa Kanya maging maayos ang relasyon natin kundi sa kapwa nating mananampalataya. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.